Naku po, mga minamahal. Strike na naman dito yung Bureau of Immigration. So, pakinggan natin tong balita na to, mga minamahal. Okay, sige. Kinumpirma naman Bureau of Immigration na nakaalis na ng Pilipinas noong pang-unang bahagi ng Setyembre si Myla Roque, ang misis ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, nakaalis ng Pilipinas si Mrs. Roque noong 3 ng Setyembre bago pa man mailabas ang lookout bulletin order laban sa kanya noong 16 ng Setyembre. Samantala, nasa Pilipinas pa rin anya si Harry Roque batay sa huling tala ng kawanihan. Matatanda ang ipinakontent ng Kamara ang mag-asawang Roque matapos na ilang beses na hindi sumipot sa pagdinig ng Quadcom ukol sa operasyon ng mga illegal na pogo sa bansa. Yan. Narinig ninyo? Strike na naman dito yung Bureau of Immigration. Una kay Alice Go, ngayon naman kay Myla Roque. Now, anyway, mga minamahal, if we will look back sa mga issue ng dalawang mag-asawang to, ang sabi, nadamay lang daw itong si Myla. Dito nga po sa katarantaduhan ni Harry Roque, hindi ako naniniwala, mga minamahal, na nadamay itong si Myla dahil meron siyang sariling partisipasyon dito nga po sa issue. Kasi mga minamahal, ganito yung nangyari, di ba? Una, pinapagsumite siya ng House Quad Committee ng reason, 'di ba, mga minamahal, kung bakit hindi siya dapat dumalo or bakit hindi siya dapat pumunta doon sa House Quad Committee hearing. Binigyan siya ng show cause order, 'di ba, mga minamahal? Magpaliwanag ka kung bakit hindi ka dadalo dito sa sa House Quad Committee hearing. So ngayon, mga minamahal, instead na magbigay ng show cause order, itong si Myla, ang ginawa, nag-post. Tinira yung mga nandoon sa House Quad Committee. So ngayon, hindi naman sa napikon yung House Quad Committee, mga minamahal, dahil nga laging failed po na hindi na nga nag-comply sa show cause order, hindi pa dumalo sa House Quad Committee hearing, kaya pinatawan po ng order itong si Myla Roque, kagaya ng order din po doon sa kanyang asawa. So ngayon, ano ba yung issue ni Myla Roque? Sa mga hindi nakakaalam, if you will remember, 'di ba may bahay si Harry Roque at si Myla doon sa Tuba Benguet, which is yung Biancham Corporation, na kung saan meron doong nahuli. Kung matatandaan ko, merong nahuling mga fugitive. Di ba alam niyo yan, mga minamahal, merong nahuling pugante sa kanilang pamamahay. Ang sabi naman ni Harry Roque, hindi naman sa amin yan. Pagmamayari yan ng Biancham Corporation. Nakita, mga minamahal, na yung Biancham Corporation ay pagmamayari nilang mag-asawa. Sila yung pinaka-major shareholder ng Biancham Corporation na yan. So ngayon, ano yung partisipasyon dito ni Myla Roque? Siya kasi yung pumirma, mga minamahal, ng list of contract. Siya yung pumirma dun siya yung nakapirma. So ngayon, tatanungin itong si Myla Roque na, alam mo ba yung mga nangungupahan dyan sa bahay ninyo? Kilala mo ba yung mga taong yan? Lagi ka bang nakasubaybay sa bahay na yan? Tatanungin lang naman siya. Wala namang sinabi na corporator siya, mga minamahal, ng Biancham. Ang pino-point out lang dito ng House Quad Committee, tatanungin lamang siya kasi siya yung nakapirma doon sa list of contract ng Biancham Corporation na sila yung major stockholder. Kahit pa i-deny yan ni Harry Roque na hindi sa kanila yung Biancham, okay. Hindi sa inyo. Pero bakit nakapangalan, mga minamahal, sa inyong mag-asawa yung corporation? Diba? At saka napakasimple lang naman po ng tanong. Nang itatanong dito kay Myla Roque, wala naman pong sinabi na siya yung may-ari ng Biancham Corporation na yan. Wala pong ganun na akusasyon. Tatanungin lamang siya, bakit merong mga fugitive doon? Diba? At bakit ikaw yung nagpirma ng list of contract? Napakasimple lang naman. Ngayon, imbis na dumalo doon sa House Quad Committee hearing, imbis na magpakita
'Diba? Kasi just a basic and simple question, answerable lang naman yan kung totoo. O, pinirmahan ko kasi ganito, ganyan. Kung meron ka namang maisasagot talaga, hindi naman talaga mahirap yan. Eh kaso mga minamahal, instead na sumagot, nagtago. Nandoon na siya ngayon mga minamahal sa Singapore. I mean, wala na siya sa bansang Pilipinas. Sabi kasi, nung pinapadalo siya, nung binigyan siya ng show cause order, nandoon talaga siya sa Singapore para magpagamot. Eh, lagi naman talaga lahat na lang nagkakasakit. 'Di ba? Si Kibuloy nga gusto din ng hospital arrest kasi may sakit daw. Buti na lang hindi pinayagan. Eh, yan yung uso sa Pilipinas eh. Yan yung pinakapangit at pinakababoy mga minamahal. Kapag nasasakdal ka na sukol ka na, parehas kay Gloria Macapagal Arroyo, may neck brace, naka-wheelchair. Diba? Si Harry Roque ay si Alice Gu, merong yung sakit sa likod. Si Kibuloy naman gusto magpa-hospital arrest kasi may sakit din daw. O si Digong, nakikita ninyo dahil malapit na yung ICC, napapabalita na kinokoma na. See? 'Di ba? Lahat naman ng mga nasusukdol dito sa kanilang mga kasalanan, pagdating ng hulihan, eto na. Nagkanya-kanya na palusot, lahat na lang may sakit. 'Di ba? So going back sa ating topic, bakit kasi meron doon mga fugitive na nakatira doon sa bahay ninyo? Eh, mga minamahal, fugitive yun eh. May mga pagkakasala. Hindi nyo ba kinikilala yung mga nangungupahan sa inyo? Kasi yung dalawang fugitive na nahuli sa kanilang bahay, mga minamahal, mga nangungupahan yun. Kahit hindi nila gamitin yung bahay, well, at least, kumikita pa din, di ba? So ngayon, yung nahuli, mga fugitive na yun, Cambodian tas Malaysian, pero mga fake identity nila kasi mga Chinese naman talaga yun. Di ba? Bakit nandoon yun? Ano yung meron doon? Bakit doon sila sa pamamahay nyo? O kaya nga nakonekta sa Pogo, itong issue mga minamahal. Lalo pat itong si Harry Roque ay nasasangkot sa Lucky South 99, sa Whirlwind Company, 'di ba? Na siya yung legal representative. Hindi naman po nadama yung kanyang asawa mga minamahal. Merong sariling pananagutan yung kanyang asawa patungkol nga po sa issue na to. Hindi totoo yung chinichismis ng ibang mga DDS vlogger na ay dinamay lang naman nila ang asawa ni Harry Roque kasi si Harry Roque ay pinaghahanap ng batas, yung mga ganong chismis nila. Hindi totoo yun. May partisipasyon si Myla sa issue na to. Kasi bakit siya yung pumirma sa list of contract? Bakit pangalan niya yung nandoon? Tatanungin lang naman talaga siya kung bakit may fugitive. Pwede niya namang sagutin ng maayos yun. Hindi yung ang dami niya pang hanash. Ang dami niya pang post. Tapos ngayon nagtatago, hindi na bumalik sa Pilipinas. Ano yan? Paras na kayo ng asawa mo, nagtatago. Sabi nga sa kasabihan, you can run, but you cannot hide. Sige, magtago ka lang, pero mas mahirap yun, yung nandito yung ari-arian mo sa Pilipinas, tapos hindi ka makauwi. Mas mahirap yun. 'Di ba? So, yan po mga minamahal. Anyway, it's me again, si Mimali Sianyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.